May mga nilalang na sagad sa buto ang kasamaan at nambibiktima pa ng mga inosenteng tao para maging kawangis nila at makapanakit din sa kapwa. Kaya dapat tayong mag-ingat at piliing mabuti ang mga kailangan nating pakisamahan, pagkatiwalaan at kaibiganin, dahil baka sa huli ay magsisi tayo sa ating mga naging desisyon. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalang Aldrin, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkakapatid noong inimbitahan kami ng aming kaklase sa kanilang tahanan noong kapistahan. Taong 2001, buwan noon ng Hunyo at mismong pista ng aming patron na si San Antonio de Padua sa aming bayan. Nasa 14 na taong gulang na ako noon nang maganapang pangyayari at nag-aaral pa kami noon sa sekundarya. Maaga pa lang ay magkakasama na kaming lumabas ng aming bahay at nagtungo kami sa pantalan upang manood ng karera ng mga bangka ng mangingisda. Tuwang-tuwa kaming magkakapatid nang makita namin ang kumpare ng aming ama na si Mang Delpin at sakay siya ng kanyang bangka. Nakikipagtagisan siya ng bilis sa pagsagawan sa kanyang mga katunggali. Sumapit ang 10:00 ng tanghali at tirik na ang araw. Nagsigawan ng mga manunood, lalo na ng itanghalang nanalo. Nasa ikalawang pwesto si Mang Delpin, samantalang si Mang Dionisio ang itinanghal na panalo sa karera ng mga bangka. Matapos ang paligsahan ay naisipan naming pumuntang magkakapatid sa bawat balwarte ng mga barangay. Napakaganda ng mga indigenous materials na ginamit at talagang mukhang mahihirapan ang mga hurado sa pagpili ng natatanging balwarte sa aming bayan. Nakasalubong pa kami ng mga taong nakabihis pang simba, kaya naisipan na rin naming magkakapatid na sumimba para naman swertehin at mapuspos ng biyaya sa buong araw. Sumabay kami sa mga mananampalataya at dumiretso kami sa simbahan. Halos inabot ng 1.5 oras ang misa dahil espesyal na misa yon para sa kapistahan. Pagkatapos naming lumabas sa simbahan, ay kaagad nakatawag pansin sa akin ng isang puno ng kalamansi na hitik sa bunga. Dali-dali akong nagtungo sa puno at dahil may katangkaran ako ay madali kong napitas ang 3 piraso ng kalamansi sa sanga ng puno. Hindi na ako natakot at wala na akong pakialam kung may nakakita pa sa akin. Sa tuwing nakakakita ako at nakakatikim ng maasim na katas ng kalamansi, ay talagang naaadik ako at hinahanap-hanap ko ang lasa nito. Napagalitan pa ako ng kapatid ko na si Fernan at nasabi niya sa akin na dapat ay hindi na ako tumanggap ng ostya dahil dinadagdagan ko lamang ang kasalanan ko sa Diyos. Hindi ko na siya pinatulan. Pagkos ay nagtuloy-tuloy na lamang ako sa paglalakad habang nakasunod sa akin ng mga kapatid kong lalaki. Walang ano-ano ay nakasalubong namin sa labas ng simbahan si Altamira na aming kaklase. Nakasakay siya sa bisikleta at nakangiti siya sa amin na giliw sa aming presensya. Tinanong niya kami at nang tumugon kami na hindi pa kami kumakain ay nangislap ang mga mata niya sa tuwa at kasabay nun ay inimbitahan niya kami sa kanilang bahay para makapagtanghalian. Marami silang bisita pero dahil kaibigan namin siya ay gusto niya kaming paunlakan at araw ng pista. Tumalima kami at tinanggap ang kanyang imbitasyon. Nauna na siyang umalis sa amin para maipatnugot kami. 3 beses pa lang kaming nakakarating sa kanilang bahay. Ang unang araw ay noong nagkaroon kami ng proyekto sa science at eksaktong nakagrupo namin siya. Ang ikalawang beses ay noong kaarawan niya at ang ikatlong beses ay noong namatay ang lolo niya. May kaya sila sa buhay. Negosyante sa Maynila ang tatay niya, samantalang may malaking warehouse ang nanay niya sa bayan. Tuwang-tuwa kaming magkakapatid sa tuwing nakakatikim kami ng luto ng kanilang kusinerang si Aling Annabel.
Masarap siyang magluto at kung ituring niya kami ay parang tunay na anak. Paboritong-paborito namin ang espesyal niyang adobo na nilalagyan niya ng pugo at patatas. Naisip namin na posibleng siya pa rin ang kusinera kaya siguradong maiibigan ng mga bisita ang mga inihanda niyang pagkain. Pagkadating namin sa kanilang bahay ay naglalabas-masok ang mga bisita. Nakaramdam kami ng kakaibang hiya pero narinig namin ang tinig ni Altamira. Kaya naman napilitan kaming pumasok sa loob. Lumagpas kami sa gate at nakita namin ang second floor niyang bahay. Sinabayan kami ni Altamira sa pagpasok sa may sala kung saan inabutan namin ng mga kabataan. Kadalagahan at kabinataan na nakaupo at nagsisipagkwentuhan samantalang sa isang tabi ay nakapwesto ang mga kamag-anak ni Altamira na mukhang mga galing sa lungsod. Masasaya silang nagsisipagkantahan sa videoke. Sa kabilang sulok naman ay sinalubong kami ng mga magulang ni Altamira at inutusan nila ang kanilang anak na asikasuhin kami at pakainin dahil magtatanghalian na pala ng mga oras na yon. Dinala kami ni Altamira sa gawing mahabang lamesa kung saan nakita namin ang napakaraming iba't ibang mga di pamilyar na bisita. Umupo kami sa may bakanting upuan na para lamang sa aming magkakapatid. Samantalang nasa may bandang hulihan si Altamira. Eksaktong pag-upo namin ay biglang napatingin sa amin ng 5 kataong katabi namin. Medyo hindi kami komportable dahil kakaiba ang tingin nila habang walang kaimik-imik. Tinawag ni Altamira ang pangalang Aling Luciana at lumabas mula sa kusina ang isang babae na mukhang nasa 40 na ang edad. Mataas ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Manipis ang kilay at medyo mataba. Mukha rin siyang masungit at matatalim kung makatingin ang kanyang bilugang mga mata. May dala siyang malaking bowl at pagkalapag niya sa lamesa ay tumambad sa harapan namin ng umuusok at kalulutong adobong baboy na may malalaking itlog na pugo at malalaking tipak ng patatas. Hindi namin kilala ang naturang kusinera pero nagpasalamat kami sa paglalagay niya ng ulam sa lamesa. Pinagbasdan muna niya kami mula ulo hanggang paa at pagkatapos nun ay ngumiti siya sa amin. Saglit na nilukuban ako ng takot at parabang nanlamig ang aking buong katawan buhat sa mga ngiti niya. Napansin naman kami ni Aling Luciana at nagpaliwanag si Altamira sa amin na mahigit 2 buwan na palang umalis bilang kusinera si Aling Anabel at nagtungo sa probinsya nito sa Naga. Si Aling Luciana ang naging kusinera nila na buhat sa Sikihor. Sinabihan pa niya kami na masarap pagluto si Aling Luciana at hindi kami magsisisi sa lasa ng mga pagkaing ihahain niya sa amin. Nag-umpisa na kaming sumandok ng kanin at pagkatapos ay kumuha kami ng adobo. Naiilang akong sumubo ng pagkain dahil sa tuwing mag-aangat ako ng tingin ay napapansin ko na tumitingin sa amin ang 5 kataong katabi namin sa upuan. Para bang pinapanood nila ang bawat kilos naming magkakapatid. Ipinagtataka ko pa ay hindi pa sila tumatayo, samantalang nakaubos na sila ng mga pagkain. Hindi ko na matagalan noon ang mga mangyayari, kung kaya't umiwas na lamang ako ng tingin at nag-focus sa pagkain. Masarap ang ulam at malambot ang karne. Talagang ganado ako sa pagkain subalit sa kasunod ko na pagsubo ay nakita ko mula sa kutsara na ang inilagay ko na kanin at pugo ay naging hibla ng buhok at mata ng tao. Nabitawan ko ang kutsara at lumikhayo ng ingay sa pagkabagsak sa sahig. Napatingin sa akin ng mga kapatid ko, pati na rin ang 5 katao na katabi namin. Namumutla ako sa takot pero sinikap kong kuhain ang kutsara na nahulog sa sahig. Yumuko ako at sinilip sa ilalim ng lamesa ang kutsara. Natagpuan ko ang nakasabog na kanin at pugo sa sahig, pati na rin ang kutsara. Kumikisap-kisap mata ko at nakita ko na wala namang pagbabago ang naturang pagkain at kasabay nun ay umalingaw-ngaw ang tinig ni Altamira at tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya dali-dali kong dinampot ang kutsara
at napauntog pa ang ulo ko sa lamesa bago ako napaangat ng tingin. Tinanong ako ni Altamira kung anong nangyari at nabanggit ko sa kanya na dumulas ang kutsara ko kaya nahulog sa sahig ang pagkain. Biglang may sumagi sa isip ko ng mga sandaling yon. Tinanong ko siya kung saan ang palikuran dahil napapaihi na ako. Itinuro naman niya na nasa bandang kaliwa sa hanay ng mga silid. Mabilis akong yumukod at dinakot ko ang kapirasong pugo at inilagay sa bulsa ko na walang nakapansin sa akin. Pagkatapos ay tumayo ako. Kaso ay sumunod sa akin ng isang kapatid ko kaya wala na akong nagawa. Nagtungo kami sa palikuran at nang makarating kami sa may pinto ay sinabihan ko siya na magsabay na kaming pumasok sa loob. Medyo nagulat pa siya sa narinig niya at ayaw pang pumayag pero nabanggit ko sa kanya na saka ko na ipapaliwanag kung anong gusto kong mangyari. At doon pa lang siya sumunod sa akin. Pagkapasok namin sa loob ng palikuran ay doon pa lang isiniwalat sa kanya ang mga nasaksihan ko at gusto kong malaman kung totoo o guni-guni ko lamang ang mga nakita ko. Hindi siya kaagad nakasagot at pakiramdam ko ay tinitimbang niya lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Dumukot ako sa bulsa at kinuha ko ang kalamansi. Pagkatapos ay kinuha ko pa sa bulsa ang kapirasong pugo. Napag-alaman ko sa aming namayapang lolo na ang mabisang pagtanggal ng tagabulag ng aswang ay ang katas ng kalamansi. Kaya naman binalatan ko ang kalamansi at buong lakas na piniga sa pugo. Umusok ang naturang pugo at makalipas ang ilang minuto ay unti-unting nagbago ang anyo nito na napalitan ng mata ng tao. Sa puntong yon ay naibagsak namin sa toilet bowl ang mata at kasunod nun ay halos magkasabay kaming nagsuka ng kapatid ko. Inilabas namin lahat ng aming mga kinain hanggang sa gumaan ang aming pakiramdam. Balak na sana naming i-flush subalit piniga kong muli ang kalamansi at lumitaw mula sa toilet ang mga lamang loob ng tao tulad ng luray-luray na bituka, kuko, dila at iba pa. Nagimbal kami at nagkatinginan bago namin na-i-flush ang inidoro. Naisip namin na nasa panganib ang buhay ng aming dalawang kapatid. Kaya kinakailangan na naming makaalis sa bahay na yon. Nakakasiguro kami na si Aling Luciana na isa siyang aswang at posibleng lahat ng miyembro ng pamilyang maging ang mga bisita ay nahawaan na nito ng pagiging aswang sa pamamagitan ng tagabulag na ginamit nito sa mga putahing inihahain sa lamesa. Binuksan namin ang pinto at kamuntik na kaming mapasigaw nang matagpuan namin si Aling Luciana na nakatayo sa may pinto. Tinanong niya kami kung nagustuhan ba namin ang inihain niyang putahe. Nagsinungaling naman kami at nasabing masarap ang ulam. Subalit mukhang hindi siya naniwala dahil panay ang tingin niya sa toilet bowl. Hinarap niya kami at biglang namula at nagbaga ang kanyang mga mata. Humahaba ang kanyang mga ngipin at tinubuan siya ng pangil. Balak niya kaming pasukin sa palikuran pero pinagtulungan namin siyang maitulak palabas. Tumalsik siya sa sahig kaya nagkaroon pa ako ng pagkakataong madukot sa bulsa ko ang kalamansi. Ipinatak ko ang buong katas nun sa bibig ko at nang makabangon si Aling Luciana ay bigla ko siyang binuguhan sa muka. Natalsikan ng tigkabila niyang mga mata. Umatras siya na pumapanaghoy habang umuusok ang kanyang muka. Hindi kami kaagad bumalik sa may hapagkainan pero nagdumali kaming lumakad palayo sa kusinera. Ipiniga ko ang katas ng kalamansi at inilagay sa mga palad ko. Pagkatapos ay sinenyasan ng kapatid ko na ipahid namin sa aming katawan ang katas ng kalamansi kahit napakaasim ng amoy nito upang hindi kami malapitan ng mga aswang. Tumalima ang kapatid ko kahit kita ko na nanginginig na siya sa takot. Dali-dali kaming nagpahid at pagkatapos ay humarap kami ng normal sa mga bisita, pati kay Altamira. Tumayo si Altamira pagkakita sa amin. Halos nagtakip sila ng kanilang mga ilong dulot sa maasim na amoy.
natagpuan pa namin ang dalawa naming kapatid na namimilipit sa sakit ng tiyan. Naparami pala ang pagkain nila, kaya naisipan namin na magpaalam na kay Altamira para makauwi kami sa bahay. Nag-aalala naman si Altamira kaya sinabihan niya kami na gumamit na lang ng banyo dahil siguradong napapadumi lamang ang mga ito, ngunit nagpumilit ako at nasabing kinakailangan na naming makaalis dahil marami din kaming aasikasuhing mga bisita sa aming bahay. Kahit ang totoo ay wala naman at wala kaming inihandang masasarap na pagkain. Nagprotesta si Altamira at nakiusap sa aming manatili sa kanilang bahay. Subalit hindi siya makalapit sa aming dalawa dahil sa tindi ng amoy na dulot ng kalamansi. Maging ang 5 bisitang nakaupo sa katabi ng 2 ko pang mga kapatid ay hindi rin makatingin sa amin ng diretso. Kaya naisip namin ni Fabian na totoong mga aswang nga sila at kami lamang ang magkakapatid ang tunay na tao sa bahay na yon. Hindi nagtagal at hindi na rin kami napilit ni Altamira. Nagpasalamat na lamang kami sa kanya, gayon din sa mga magulang niya na nag-abyad sa amin, at pagkatapos noon ay nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Bago pa kami makalabas sa may gate ay sinundan pala kami ni Altamira. Lumuluha siyang humingi sa amin ng paumanhin dahil hindi niya kaagad nasabi na aswang silang lahat at pinakagat lamang kami sa bitag para mahawahan. Sinumbatan ko si Altamira at nasabi kong talagang may malasakit siya bilang kaibigan at hindi niya hahayaang maging aswang kami at hindi niya kami ipapahamak sa kanilang bagong kusinera. Sa puntong yun ay natigilan si Altamira at parang nagulat mula sa kanyang kinatatayuan. Pero pinaliwanag niya sa amin na noong una ay wala silang alam na aswang si Aling Luciana. Kaya lamang sila naging aswang ay sa pamamagitan ng mga inihanda nitong mga pagkain para sa kanila. Huli na ang lahat bago pa nila palayasin sa kanilang bahay ang kusinera dahil naging ganap na silang mga aswang. Namuo ang galit ko nang malaman ko kung gaano kawalang konsensya ng kanilang kusinera at nabiktima pa nito ang maraming tao. Hindi na kami nagtagal at iniwan na lang namin si Altamira na malungkot na nakatanaw sa amin sa labas ng kanilang bahay. Naglakad kami palayo sa bahay ni Altamira at nang makarating kami sa gawing maraming punong kahoy na may mangilan-ngilang kabahayan ay doon namin pilit na pinasuka ang aming 2 kapatid na namimilipit sa sobrang sakit. Nagtagumpay naman kami at nang mapatakan namin ni Fabian ang kanilang mga kinain ay halos namilog ang aming mga mata nang masaksihan ng naghahalo-halong luray-luray na malalansang laman ng loob ng tao. At doon ay napatunayan namin na ang mga putahe ay hindi karning baboy, manok o baka, kung hindi karne ng tao. Medyo nawala ang pananakit ng tiyan ng aking mga kapatid. Nahimasmasan sila subalit namumutla ang kanilang buong katawan at bigla pa silang nanakitang mga ulo. Kaya naman nagmadali na kaming makauwi sa aming bahay. Subalit bigla naming nakasalubong ang kumparing manggagamot ng tatay ko na si Mang Poldo na mukhang katatapos na kumain. Humingi kami ng tulong sa kanya at mabilis naman kaming isinama sa kanyang bahay. Inabutan namin sa bahay nila ang asawa niyang si Manang Lusing at ang anak na binatilyong si Conrado. Nagtungo kami sa may sala kung saan pinaupo niya ang 2 kong kapatid. Mukhang inaapoy na sila ng lagnat at kasing puti na sila ng papel na sobrang kaputlaan. Naghanda si Mang Poldo ng mga sangkap sa panggagamot nang biglang tumayo sila Epifanio at Kalisto. Pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ng kanilang muka. Bumangis at lumalim ang mga mata pagkatapos ay naglaway sila ng malalapot at bigla na lang kaming inatake ni Fabian. Sinakal kami ng pagkahigpit-higpit bago itinulak sa may dingding. Nagsipagbagsakan ng ilang mga gamit bago kami mapabagsak sa sahig. Lumitaw si Mang Poldo at sinabuyan niya ng lana ang 2 kong kapatid. Pagkatapos ay hinampas sila ng buntot pagi. Umatras ang 2 hanggang sa mapaupo sila sa upuan at hindi na masyadong makakilos sa sobrang takot.
Inutusan ni Mang Poldo ang asawa niya na kumuha ng palanggana, gayon din ng isang basong tubig. Mabilis itong tumalima at nagtungo sa kusina. Tumayo kami ni Fabian at lumapit kay Mang Poldo. Pagbalik ni Manang Lusing ay may bitbit na siyang palanggana at isang basong tubig. Ibinigay niya sa akin ang palanggana at kinuha ni Mang Poldo ang isang basong tubig na binudburan niya ng tawas na durog na kulay asul. Pagkatapos ay may inihalo siyang pinigang halamang gamot at pinatulong kami ni Fabian na mapainom sa aming dalawang kapatid. Pinagtulungan namin silang kapitan sa tigkabilang bisig. Subalit nanlalaban silang dalawa at nahirapan din kami sa pagpapainom ng naturang likido. Pinakiusapan na namin silang dalawa at halos mangiyak-ngiyak na kami sa pagsasalita. Hindi nagtagal at mukhang natauhan na sila Epipanyo at Kalisto. Kumalma sila at umamo na para bang naiintindihan nila ang mga sinasabi sa amin. Mabilis na nainom ng dalawa ang likido at pagkatapos ng ilang sandali ay nawala ang nagbabaga nilang mga mata. Bumalik sa normal ang kanilang mga paningin. Nawala din ang pamumutla ng balat at hindi na rin sila naglaway, subalit bumaliktad ang kanilang mga sikmura at napasuka sila ng malalaki at malalapot na likidong kulay itim na sobrang baho. Naghahalo ang lansa at bulok na amoy mula doon. Hindi namin makayanan ang amoy habang dumadami ang suka sa palanggana. Kumuha kami ng panyo ni Epipanyo at itinakip namin sa aming mga ilong habang hinahagod ang likuran ng aming dalawang kapatid. Tumagal yun ng halos 1 oras bago tuluyang tumigil ang kanilang pagsusuka. Gumaling silang dalawa at nagpasalamat kami kay Mang Poldo. Hindi siya tumanggap ng anumang pera buhat sa amin at inihatid pa niya kami sa aming bahay. Napadaan pa kami sa balwarte at nasaksihan namin ang mga nangingislap at makukulay na disenyo ng mga ito habang lumilibot ang mga hurado kasama pa ang ibang mga tagapanood. Hindi na kami nagtagal dahil kinakailangang magpahinga ng dalawa naming kapatid para makabawi ng lakas, kaya lumiko na kami sa daan. Napadaan pa kami sa bahaging patay-sindi ang poste at walang katao-tao sa daan. Nang baybayin namin ang makahoy na daan, ay natagpuan namin sa gilid ng daan si Aling Luciana na mukhang naghihintay sa aming pagdaan doon. Lumapit pa siya ng ilang hakbang sa amin at nakita namin na nasunog ang kapitak ng kanyang muka. Nasa anyo siya ng pagiging aswang. Galit na galit siya sa amin at sinigawan pa kami. Ipinagdiinan niya na kami ang may kagagawan kung bakit nasunog ang mukha niya, kaya kailangan na niya kaming maitumba. Inatake niya kami, subalit bago pa niya kami maabot ay inihampas na niya ng nakatagong buntot pagi ni Mang Poldo. Umangil si Aling Luciana na para bang tinutusok ng karayom. Napaatras siya at umiwas sa pag-atake sa amin. Dumistansya siya para makalayo na din kay Mang Poldo. Kinausap siya at binalaan ni Mang Poldo na kung ipagpapatuloy niya ang kapangahasan sa amin ay mapipilitan siyang patayin siya, kaya mas mabuti pang umalis na siya at wag na kaming gambalain pa. Inakala ko naman na magmamatigas pa ang kusinera, pero sa dami ng kanyang mga latay ay sa tingin ko ay hindi na siya makakabilis ng pakikipaglaban kay Mang Poldo. Kaya naman makalipas ang ilang minutong katahimikan ay nagsalita si Aling Luciana. Tumalima siya sa sinabi ni Mang Poldo at patuloy na umatras. Pagkatapos nun ay kumaripas na siya ng takbo, palayo hanggang sa hindi na namin siya nakita. Nagsimula na kaming maglakad patungo sa aming bahay. Inabutan naming nakikipag-inuman sa labas ng aming bahay ang tatay namin sa kanyang 3 kumpare. Pagkakita niya kay Mang Poldo ay inalok niya ito ng pagtagay na hindi naman tinanggihan ng manggagamot. At pagkatapos noon ay sinimplihan niya kaming kausapin sa aming bakuran, malayo sa mga nagsisipag-inom. May ibinigay siya sa aming lana at espesyal na likido at pinayuhan niya kami na ipainom yun kina Epipanyo at Kalisto bago matulog sa gabi upang masigurado na hindi sila magiging aswang.
Tumalima kami at nagpasalamat bago siya tuluyang nagpaalam sa amin. Pumasok na kami sa loob ng bahay at nagmano sa aming mga magulang. Kinumusta niya kami at kung bakit kami ginabi sa pag-uwi. Sinabi naman namin na kagagaling namin sa bahay ni Altamira at inimbitahan kami doon kumain. Mabuti na lamang at hindi nakahalata ang nanay namin na medyo nanghihina pa rin ang aming dalawang kapatid. Naisipan na naming magpahinga subalit inalok kaming magsopas ng nanay namin dahil yun lamang ang naihanda niyang pagkain para sa amin sa araw ng pista. Tumalima kami at naghanda ng mga pagkainan. Pagkakain namin ay nainitan ng mga sikmura namin at nabusog kami ng husto. Hindi rin naman nagtagal ay nagpahinga na rin kami kaagad at hindi na namin namalayan ang oras dulot ng matinding pagod sa buong araw. Kinabukasan, araw ng linggo. Bumalik sa ordinaryong araw ang lahat habang nagkikismisan pa rin ang aming mga kapitbahay at mga residente ukol sa nanalo sa baluarte at gayon din sa beer plaza at mga panauhing banda ng mayor. Nakibalita kami sa mga kaganapan at may ilan pa kaming narinig na bulong-bulungan na may gumagala na namang aswang sa aming lugar. Kaya nabahala kami na posibleng ang mga panauhin si Aling Luciana at pamilya ni Altamira ang mga aswang na yon. Sumapit ang araw ng Lunes. Nagulat kami magkaklase nang malaman na umalis na pala ang pamilya ni Altamira at ng ibang bayan na kasama si Aling Luciana. Nag-transfer na din sa ibang paaralan si Altamira. Kahit paano ay nalungkot kaming magkakapatid sa kabila ng pagiging aswang, ay naging malapit din naming kaibigan si Altamira at mahaba ang panahon na pinagsamahan namin. Kaya kahit paano ay may lungkot pa rin kaming nadarama. Masakit sa amin, Sir Eric, na makitang nagdurusa ang kaibigan namin dahil naging biktima siya ng hindi makatarungan at mapang-abusong kampon ng kadiliman. Lumipas ang ilang linggo at may lumitaw na mga bagong yanggaw sa aming bayan. Maraming mga inosenteng taong mga pinatay kaya umaksyon na rin si Mang Poldo. Isang gabi ginabi kami sa panggagawa ng proyekto sa bahay ng kamag-aral naming si Francisco nang bigla kaming tambangan ng ilang hubad na kalalakihan sa daan. Inakala namin na mga lasinggerong mga tambay ang mga kalalakihan, subalit laking gulat namin na nanlisik ang kanilang mga mata at lumago ang mga balahibo nila sa katawan. Naghanap ako ng kalamansi o anumang armas subalit malalaking bato lamang ang nadampot ko. Kaya binato namin sila. Natakot kami dahil alam naming hindi magtatagal ay masasaktan at mapapatay na nila kami. Pero laking gulat namin nang biglang dumating si Mang Poldo at maliksi niyang pinagtataga ang mga aswang at kasabay nun ay inihampas pa niya ng buntot pagi ang mga ito hanggang sa kumaripas sila ng takbo at nagsipaglundagan para makatakas sa kamay ni Mang Poldo. Hinabol sila ni Mang Poldo subalit gumamit sila ng mga tagabulag kaya hindi na sila matagpuan. Pero sa mga kasunod na araw ay nabalitaan na lamang namin na nakapatay ng aswang si Mang Poldo at naiwasan ang pagkamatay ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Maging nailigtas din ang mga buhay ng kadalagahan at kabinataang ginagabi sa daan. Nagpasalamat naman ang mayor at maging ang mga opisyal sa bayan dahil sa nabawasan ng krimen at serye ng patayan sa pamamagitan ng kabayanihan ni Mang Poldo. Kamuntik na siyang mabigyan ng parangal pero hindi niya yun tinanggap at mas pinili na lamang niyang tumulong sa mga nangangailangan na walang hinihinging kapalit. Lumipas pa ang isang buwan at wala na kaming narinig na kung ano pa mang bagay na tungkol sa mga aswang. Mukhang namatay at ng ibang bayan na rin ang mga aswang pero nagpapasalamat kami dahil natahimik na ang pamumuhay namin. Matapos ang ilang buwan na namiligro ang mga buhay namin sa pagdami ng mga aswang. Ipinagdasal pa namin noon na humaba ang kanyang buhay upang makatulong pa siya sa ibang tao. Nakapag-aral kami sa kolehiyo at nabalitaan naming nakapag-asawa na ang kanyang anak at nabigyan na rin siya nito ng apo.
Nagpatuloy sa panggagamot at pakikipaglaban sa masasamang elemento si Mang Poldo at nagawa din niyang maipasa sa anak nito ang kakayahan niya sa panggagamot. Kaya naman may nakatuwang na siya sa pagtulong sa mga taong may sakit. Sumapit ang panahon na nakapagtrabaho na kaming magkakapatid at nabalitaan namin sa aming mga kanayon na binawian na pala ng buhay si Mang Poldo at ang anak niya at ang naging tagapagmana bilang manggagamot sa aming bayan. Siya din ang nakamana ng mga kakayahan at maging ang pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Natuwa kami dahil naituloy ang ligasiya ni Mang Poldo at malaki ang naging bahagi niya sa aming buhay. Habang buhay naming tatanawin ang malaking utang na loob na iniligtas niya ang buhay ng aking dalawang kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa pagpili ninyo ng aming kwentong kababalaghan.